ang pagbabalik ni Yuta Okkotsu, ang pagbabalik ni Higuruma, ni Raru at pati ni Miguel. Ang lahat ng yan pati na ang napakaraming pagbabago pagdating sa mga head ng mga clans at ang namumuong gusot pagdating sa 3 great families. Now I will tell you from here on pa lang na talagang nagpapakita at naglilid ang mga bagay na ito sa part 2 ng Jujutsu Kaisen or ang tinutukoy nga natin sa previous theories na ang Jujutsu Kaisen sequel. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakay natin ang fresh at kare-release lang na spoilers para sa Jujutsu Kaisen chapter 269. But before we proceed, why don't you guys leave a like, subscribe and ring the bell button para ma-notify ka tuwing magkakaroon tayo ng bagong Jujutsu Kaisen reviews, especially ngayon sa natitirang 2 chapter. However, wag na nating patagalin, dumiretso na tayo sa chapter spoilers. Makita natin na sa pinakaunang page ay pinangalanan ang chapter 269 na examination. Makita natin na pumunta si Mimi sa isang candy shop at minit niya ang isang napaka-strange na old lady. And I will tell you guys, dito magsisimula ang panibagong gusot sa Jujutsu Kaisen, pero kailangan muna nating talakayin ng iba pang mga panels, iba pang mga pages bago tayo makarating sa final page na kung saan ay doon may explain kung anong nangyari sa kanila. Nakita natin sa previous chapter na pinuntahan nga ng buong Jujutsu Tech survivors itong si Yuta para tulungan daw siya. However, pagdating nila sa scene, buhay si Yuta, nakasurvive siya at ang maganda pa, nakabalik siya sa kanyang original na katawan. Pero galit na galit pa rin sa kanya si Maki habang sinasabing porke nakabalik siya sa katawan niya ay palagi na niyang iisipin na kaya niya palaging makasurvive at palagi na siyang magiging reckless sa kanyang mga actions. Dito din ay agad na sumingit itong si Megumi habang sinasabing medyo parabang foggy daw ang kanyang utak na maaring dulot daw ba ng Unlimited Void. Gusto din niyang humingi ng tawad at magpasalamat sa lahat habang sinasabi naman ni Maki na hindi na yung kailangan dahil wala naman siyang kasalanan in the first place. Sumingit din naman itong si Kusakabe habang sinasabing sa simula pa lang ay nag-agree na siya sa execution ni Yuji Itadori na kung hindi dahil kay Principal Yaga ay hindi magbabago ang kanyang isip. Kaya it's as if wala talagang kasalanan ng mga batang ito na caught up lamang sila sa mga scenarios kaya hindi nila kailangang mag-overthink at i-enjoy lamang ang kanilang youth. Ang youth o ang pagkabata na gustong-gustong protektahan ni Gojo Satoru para hindi matulad sa kanilang dalawa ni Geto. But as a summarization dito, sinabi ni Kusakabe na kasalanan ni Gojo ang lahat dahil kung nung una pa lang pinatay na nila si Yuji ay hindi mangyayaring insidenteng ito at dahil din talaga ito sa ginawang terrorism na kinandak ni Kenjaku. Ngayon makakarating naman tayo kay Yuta Okkotsu na ine-explain kung paano siya nakasurvive at kung paano pa nga siya nakabalik sa kanyang original na katawan. Nabanggit dito na matapos daw magkaroon ng burnout sa curse technique niya at sa technique na kinopya niya kay Kenjaku ay akala niya patay na talaga siya. However, kahit pala hindi na hinahunt nitong si Rika ang kanyang katawan na lumipat siya kay Gojo Satoru, na natili pala ito sa kanyang original na katawan para continuously mag-conduct ng reverse curse technique para hindi mamatay ang kanyang original na katawan. Na nangangahulugan lang na tama ang isa sa ating mga scenarios sa isa sa ating mga theories previously. And also I think kahit hindi ito masyadong nalinaw sa chapter spoilers na ito, sa palagay ko ay nagawa ni Yutang makabalik dahil hindi naman talaga natapos pa ang 5 minutes na yon. Nagkaroon siya ng burnout ng curse technique at matapos niyang ma-recover ang kanyang curse technique na nanggaling nga sa burnout ay nagkaroon na naman siya ng access sa mga nakopya niyang curse technique, specifically sa body hopping technique ni Kenjaku. Meaning may natitira pang oras kahit papano at sa natitirang oras na yun ay nagawa niyang makabalik sa kanyang original na katawan na hindi pa naman patay dahil nga hinihil ito constantly ni Rika. Dito din ay ipinakita ni Maki kung bakit galit na galit siya kay Yuta dahil it would have been much more easier kung sakali lamang daw na sinunod ni Yuta ang kanilang strategy. Dahil as we know nga, ang original plan ay ang gamitin si Maki sa execution ni Kenjaku dahil kaya naman niyang gawin yon. However, dahil nga mas gusto nitong si Yuta na siya mismo ang pumatay kay Kenjaku, sinira niya ang plano. At dahil nga hawak niya ang remote na kung saan ay nakastore ang cursed speech ni Inumaki, hindi nila yun naibigay kay Higuruma na kung sakaling na kay Higuruma, nagawa sana nilang mapatigil ang movement ni Sukuna at naitama nila ng napakadali ang executioner sword, making the plan much more easier nga naman. Na-explain din dito na hindi talaga actually kailangang naka-real time ang paggamit ni Inumaki ng kanyang cursed speech. As long as nasabi niya yon, as long as nandun ang boses niya, pwede yung store at pwedeng gamitin kahit kailan. However, this cannot be done simultaneously at isang beses lamang ito pwedeng gamitin at a time na dahilan kung bakit hindi sila pwedeng magkaroon ng same recorder na merong same cursed speech na magagamit nila. Nasabi din ito doon na napaka-risky daw talaga ng ginawa nilang surprise attack nitong si Yuta.
Nasabi din naman nitong si Panda na gumana lang naman daw ang cursed speech plan nilang yon dahil nga sa pagod and heavily weakened na si Sukuna nang gawin nila ang plano. Dahil kung sakaling nagawa nila yon earlier on, nasabihin natin nagawa nila yon nang gamitin pa lamang ni Higuruma ang kanyang Executioner's Blade na kung saan ay napakalakas pa nga ni Sukuna. Maaring si Inumaki pa nga daw ang namatay dahil sa impact dahil alam naman natin kung anong drawbacks at ang nagiging disadvantage ng kanyang cursed speech kapag ginagamit niya ito sa mga sorcerer na mas malakas sa kanya. Dito naman nagpakita itong si Higuruma na nagko-confirm lang na hindi siya namatay, nakasurvive siya. At sinabi naman dito ni Higuruma na siya din ang isa sa mga nagbanggit at nag-push na ibigay kay Yuta ang remote dahil alam niya na mahirap i-pull off ang planong yon sa loob ng kanyang domain given na kapag hindi niya pahawak ang Executioner's Sword at kapag hindi pa nakakapag-desisyon ang Judge Man ay hindi pwedeng magkaroon ng violence sa loob ng kanyang barrier. Tulad ni Higuruma, nandito din si Raru at si Miguel na nangangahulugan na nakasurvive din ng dalawang ito. Pero the difference is, galit sa kanila ang buong Jujutsu Tech dahil kung sakaling dumating lamang daw ang dalawang ito ng mas maagap, mas nakatulong sila at naaaring mas naging mas madali ang subjugation kay Sukuna. Nang dahil na rin sa sobrang galit na galit talaga itong si Maki kay Yuta ay nagbigay sila ng kanilang mga opinion kung bakit hindi niya dapat magalit. Sinabi ni Yuji na ibinigay sa kanya nitong si Yuta ang mga cursed tool na ang gauntlets para maitago ang kanyang mga fingers. Na sinagot naman ni Maki na bakit hindi na lamang daw siya bumili ng gloves sa hardware dahil pareho lang naman yun ang function. Kaya naman sinabi din dito ni Hakari na napaka-importante din daw na nakapag-standby sila kay Rika bago nila pagtulong-tulungan si Sukuna na nangangahulugan na after mamatay ni Gojo Satoru, nakatago na talaga sila malapit sa battlefield at nasa loob lamang sila ni Rika kaya hindi pa sila dito nanonotice. Dito din ay humingi sila ng tawad kay Yuji nang dahil na nga sa pagkamatay ni Choso. Dahil nabanggit nito doon na nag-fail ang kanilang plano nitong si Mimei para i-teleport sila lahat palabas dahil nga nasa gitna na nga ng domain expansion nitong si Sukuna, si Yuji at si Choso. Subalit sinabi din naman nitong si Yuji na kung sakaling ang na-teleport niya si Choso palabas, siya naman ang mamamatay at tatamaan ng flame arrow kaya wala talagang may kasalanan at kailangan na lamang nilang i-accept ang katotohanan. Nasabi din ni Hakari na gusto niya sanang tumulong sa pag-subjugate kay Sukuna subalit napakalakas din daw talaga ni Uraume. Nang dahil na rin nga sa ang lahat ay sinasabi ang kanilang mga pagkukulang sa Sukuna subjugation, inako naman ni Wiwi ang pagiging MVP ng nangyaring laban na ikinagalit naman ni Kirara habang sinasabing iniwan nga daw siya ni Wiwi mid-fight na sinagot naman ni Wiwi na mabigat daw kasi itong si Kirara. Dito ay nagkaroon ng konting away ang dalawa habang sinasabi naman nitong si Kusakabe na maging ang ate nga daw niya ay nakarelax lang at nanunood habang nangyari ang napakatinding laban na sinagot naman ni Wiwi na actually may ibang bagay na hinahandle ang kanyang ate at yun ay ang issue at ang problemang nabubuo sa New Shadow. Hindi naman tumanggi si Mimi at hindi niya i-deny habang sinasabing wala siyang magagawa. Napaka-priceless daw ng kanyang buhay para sayangin lamang nila sa laban na yun. Dito din ay inireveal na ni Hakari na ang issue pala na tinutukoy ni Wiwi ay ang binding vow na ginawa ng original na creator ng technique na nagfo-forbid sa pagturo ng technique sa mga outsiders. Nasabi ni Mimi na as generations go by ay nawala ang public interest sa New Shadow style dahil in the very first place, ang mga naghahanap lang naman ito at gustong matuto nito ay ang mga sorcerer na walang curse technique at binomonopolize pa daw ng school ang kung sino mang gustong matuto nun. Pinapagawa ito ng mga binding vows na kung saan ay sila ang magbe-benefit. Binding vows na unnecessary at wala naman talagang koneksyon at kinalaman sa kung ano man ang gusto nilang matutunan sa loob ng New Shadow style. Nasabi din ni Mimi na natutunan lamang ito ni Todo nang dahil nga sa pagtuturo ni Yuki Tsukumo in Mekamaru style. Dahil as we all know nga, ginawa ng modification nitong si Mekamaru ang simple domain para makagawa ng mga effective na attacks kontra kay Mahito. And guys, kumapit kayo dahil this is where things starts to get interesting. Nabanggit ni Mimi na ang head ng Shinkageryu o ang head ng New Shadow Style School ay gumawa ng mga binding vows. Ang isa sa mga binding vow ay ang nagbibigay sa kanila ng otoridad na pagalawin o utusan ang mga user ng New Shadow Style nang hindi nakakatanggi. Pangalawa, hindi pa daw ito nako-confirm nitong si Mimi pero nasabi na hinihigop daw ng head ng New Shadow Style School ang lifespan ng lahat ng mga user nito. However, tulad nga ng sabi ko, that is not yet confirmed dahil as of now, hindi pa rin nila kilala kung sino ang head ng Shinkageryu. Buti na lamang it was confirmed na at this point, at this generation, ito na palang si Kusakabe ang panibagong head ng Shinkageryu at dahil doon ay mananulify na ang mga ginawang binding vows. Nilinaw at kinonfirm din niya na hindi na magiging issue ang paghigop ng lifespan ng mga users nito
ngayong siya na nga ang bagong head. Habang tuwang-tuwa naman si Maymay at si Wiwi habang sinasabing si Wiwi na daw ang susunod na magiging head, at kapag nangyari yun ay patuloy nilang gagatasan ng mga estudyante dito para dumami ang kanilang pera. Switching of scenes naman ay ang continuation ng nakita natin sa unang page. Nakaharap nitong si Maymay ang isang old, strange lady. Dito ay tinatanong siya ng babae kung ano ang bibili niya at kung ilan, na sinagot naman itong si Maymay na ang tinatanong niya ay tungkol sa lifespan ng lola. Dito ay narealize agad ng lola na alam ni Maymay na may kinalaman sila at sila ang head ng New Shadow Style. Dito ay kinabahan agad ang babae habang iniisip kung paano yun nalaman ni Maymay, at dito niya na-realize na ang nagsabi nun ay walang iba kung hindi si Tengen. Na-figure out nila na merong binabalak at may nakitang vision ang head ng Shin Kaguryu na way para mag-thrive at ang maging pinuno ng buong Jujutsu World. Ngayong nasira na nga ang Gojo Clan ng pagkawala ni Gojo Satoru, inannihilate na ni Maki ang buong Zenin Clan at maging ang Kamo Clan ay palubog na. It's as if meron talaga silang balak na sakupin at i-control maging ang 3 great families. Sinabi din ni Mimi na kung sana hindi gine-gatekeep ng mga head ng New Shadow Style ang simple domain, ay may mga sorcerers sana na nabubuhay pa maging up to this point. At dahil na nga sa isa din sa mga disciples or students ng New Shadow Style itong si Wiwi, nagalit itong si Maymay at pinatay niya ang old lady. And that is where the chapter ends. Now I know guys what you are thinking. Napakadami pa ng pwedeng mangyari. Bakit ibinalik ang napakaraming mga karakter na ito at ang kanilang great progression and development sa kwento, tulad na lamang ni Higuruma, ni Laru, nitong si Miguel, pati na ang pag-reveal ng bagong head ng Shin Kaguryu na si Kusakabe. Kasama na dito ang pagkakaroon ng napakalaking komosyon at ang downfall ng 3 great clans na balak sanang i-take advantage ng New Shadow Style. Given all of these strong characters na nagtipon-tipon ulit at ang bagong problemang nabubuo mula sa 3 great clans at sa Shin Kaguryu, could it really be na magkaroon ng sequel na dito naman nakafocus at umiikot ang kwento? I guess malilinaw natin ang lahat ng yan pagka-release ng official translation scans, at luckily walang chapter break next week, kaya within this next 2 week ay dito na din marirelease ang last 2 chapters. But before that, I would like to introduce to you guys Usine. Usine is one of the best online streaming platforms on the internet. Not only just you can watch ad-free ng hindi lang movies, hindi lang sports, kung hindi maging ng anime with a total of over 1 million contents sa kanilang platform. And you totally don't have to worry dahil this app is equipped with the latest security features. As of now, it is not yet available in the Google Play Store and in the Google App Store, but you can always download it in the link in the description below or in the comment section. So what are you waiting for? Download Usine and experience hassle and ad-free streaming. Now back to the battle again. If you reach this point, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe and ring the bell button. Huwag mo na din kalimutang i-check out ang ating other channel na tumatalakay naman sa serye ng One Piece. Dahil tulad ng kung gaano tayo ka-updated sa Jujutsu Kaisen, ganun din tayo ka-updated sa One Piece sa other channel na yun. But then again, I guess I will see you guys on chapter 269 full chapter review.